Hey yo, what's up sa inyo mga kapenyo? At today meron na naman tayo napakainit na reaction video na Oya Inoue. Nagsalita na dito kay Jarrell Casimero at sinasabi nga niya na hindi na nga raw possible na magkaharap sila neto ni Utol Jarrell Casimero dahil nga raw ayaw na ng kanyang promoter. Ano ba yan mga kapenyo? Alam nyo, tama talaga yung sabi ko nung mga nakaraan eh. Pag ayaw, maraming dahilan. Pag gusto, maraming paraan yan, may magagawa yan. Ayaw lang talaga neto ni Oya Inoue. Kahit pa naman sabihin natin tumutol yung promoter niya wala namang magagawa yung pagka gusto mo Inoue. At tara mga kapenyo, wag na natin patagalin at sabay-sabay natin panoorin dito nga kay Sports Talk PH. Mahigit isang linggo nga po ang nakakalipas magmula ng masungkit ng ating pambato si former WBO Bantamweight World Champion Jarrell Casimero ang napaka-impresibong panalo via first round knockout kontra kay Saul Sanchez. Ay nagsalita na nga po ang current undisputed Super Bantamweight World Champion Japanese Monster na Oya Inoue sa naging latest interview nito. Ayon po kay Inoue ay aminado umano siya na magaling talaga ang angas ng Pinas. Nambola pa, talagang aminado daw siya magaling si Jarrell Casimero, which is magaling naman talaga. Kaso lang hindi ka pa rin lalaban eh. Yun yung nakakadiring pakinggan eh, yung hindi ka lalaban. Palit dahil umano sa paulit-ulit na problema nito sa timbang, ay ang siyang sa palagay niyang dahilan kung bakit ayaw ng kanyang manager na si Mr. Ohashi na gawin ng bakbakan sa pagitan nilang dalawa. Ulol nyo, no? Dinadahilan nyo pa yung timbang. Hindi yan sa timbang. Ang sabihin nyo, takot kayo na baka masikwatan ng bata mo, Ohashi, no? Takot ka na baka masikwatan eh. Makapasok yung lepok ni Jarrell o yung right straight ni Utol Jarrell, no? Pag nakapasok kasi yun mga kapenyo, talagang pwedeng mahilo, no? Etong si Oya Inoue. Kaya yun yung kinakatakot nila rito, which is, oo nga naman, kung money talk lang, marami naman pwede talaga makalaban, no, si Oya Inoue. Bakit nga naman nila pagtsatsagaan si Casimero na sa palagay nila konti lang yung kikitain nila, no? Siyempre doon na sila sa mas malaking offer. Katulad niya Sam Goodman, Junto Nakatani. Ang dami niyang pwedeng makalaban na pagkakakitaan ng promoter nila. Mukhang pera pala tong promoter nila. Alam nyo, pero sa totoo lang ito real talk. Kung gusto yan talaga ni Oya Inoue, may paraan yan. Hindi siya mapipigilan ng promoter niya. Kung mapapanood nyo yung mga palabas noon ni Muhammad Ali, pagka meron talaga siyang gustong makalaban, walang nagagawa promoter, no? Basta lalabanan niya yan. Yun ang pound for pound game, no? Yun yung mga ganon, katulad nila Mike Tyson. Hindi yung ganito na talagang pagka wala raw yung promoter, wala raw siyang magagawa. Ulol! Matarantaduhan yan. Paliwanag ni Inoue na wala daw siyang kapangyarihan na magdesisyon sa kung sino ang gusto niyang labanan. Subalit dahil umano si Mr. Ohashi na mismo ang nagsabi na tinanggal na nila si Casimero sa listahan ng mga potensyal niyang kalaban. So ngayon tinanggal na nila sa mga potensyal na makakalaban nila at ngayon naka-knockout na, no? Nung mga panahon na kay Uguni, nung pangit yung performance ni Utol, minamaliit nila kung ano-ano yung sinasabi niya na hindi naman magaling. Eto si Jarrell kaya hindi niya nalalabanan. Ngayon naman nakapag-knockout yung tao ng round 1, parang ano na naman, no? Nagbago na naman yung ihip ng hangin. Ayaw daw ng promoter ko, no? Diyos ko po, Inoue, ang dami mong katuwiran. Kaya naman sa palagay niya ay wala na daw talagang pag-asa pa na magtagpo sila ni Casimero sa ibabaw ng lona. Dagdag pa ni Inoue na kapag nagbitaw daw ng salita si Mr. Ohashi na walang mangyayaring laban, ay ibig sabihin daw nito ay wala daw talagang magaganap na bakbakan. So yan talagang ano pala, no, kumbaga Panginoon na Panginoon niya, no, etong kanyang promoter na si Ohashi. Mr. Ohashi naman, bakit naman ganon? Boxing to. Dapat nga wala kayong pinipili kasi pound for pound yung bata nyo. Diba? Kung gusto nyo talagang labanan si Utol Jarrell, matagal na, no, papayag naman yan si Casimero kahit 60-40, basta talagang matuloy lang yung laban Sa tingin ko lang papayag yan si Utol kahit 60-40, kahit 40% na lang sa kanya. Sigurado yan, lalaban yan dito kay Inoue, no? Kaso etong si Inoue, ewan ko ba kung ano yung mga nito ba. Ngayon ang boxing sa totoo lang, real talk, pera-pera na lang no? Wala na yung mga talagang yung inaasahan ng mga fans sa katulad natin na talagang yung mga gusto natin makita. Yan din yung nangyayari sa Amerika Kaya nga tingnan nyo yung kay Terence Crawford versus Errol Spence. Ang tagal bago na ikasa o hindi pa dahil sa sa mga tao. Yun yung power ng mga tao na talagang sinigaw ng mga tao kaya natuloy talaga yung laban, no?
So base nga po sa binitawang statement ni Inoue, ay mukhang pinapalabas niya na kung siya lang ang masusunod ay gusto niya pa din talagang harapin ang tinaguriang angas ng Pinas. Sus, kung siya lang daw masusunod, talagang gusto pa rin niya harapin. Sus, may paraan yan kung gusto mo, Inoue. No? Kayang-kaya mo yan kausapin yung promoter mo. Kasi ang tagal ka nang hinahamon ni Janrel. No? Kung talagang gusto mong tapatan niya, may paraan yan. Pero pinapaalam niya din sa publiko na hindi siya ang nasusunod sa mga ganitong bagay. At Ay, bagkus sus. ang kanyang manager na si Hideyuki Ohashi. Di sana pala noon, nung si Pacquiao ayaw nang palabanin ni Bob Arum nung kay Marquez, di sana sinabi rin ni Pacquiao na wala kasi siyang diba? Wala siyang kapangyarihan para pero anong ginawa ni Pacquiao? Pinambigyan pa rin niya ng 4 na laban itong si Marquez kasi nga nagkaroon sila ng issue nung third fight nila. Pero sa totoo lang, pwede nang hindi labanan ni Pacquiao yun dahil isang draw, 2 panalo na si Pacquiao sa kanya. Pero talagang mabait lang talaga ang ating senator. Pinalagan pa rin niya at saka may dugong kasi yun dugong leon talaga yun. Yun ang tunay, no? Hindi katulad nito ni Inoue, nakakawalang bilib. Ako sa totoo lang, bilib naman din ako kay Inoue. Kaso yung sa mga pagkakataon na ito, may umahamon sa kanya, hindi niya mapagbigyan. Lalo na ang ganda naman ng huling performance, di ba? Kung totoosin nga, lamang na siya dahil si Janrel ngayon, medyo di ba? Medyo umiidad na, tsaka yung mga last performance ni Janrel hindi talaga maganda. Sa totoo lang, lamang na siya dahil siya laging may laban at laging ang gaganda ng performance niya, di ba? At na kung sino ang ilatag na fighter sa harapan niya ay wala siyang pakundangan na hinaharap ang mga ito. Ganun pa man. So yan kung sino nga raw ang nilalatag sa kanya neto ni Mr. Ohashi o kanyang promoter, talagang wala siyang kinakatakutan, nilalabanan niya nga ito, hinaharap niya. Kaso nga lang, yung taong may humahamon sa kanya at hinaharap siya, ayaw naman niyang harapin. Diyos ko po, Inoue, puta. Hanggang saan ba yan? Baka pagtanda nyo na, tsaka kayo maglaban. Ang maganda naman dito ay dahil walang masamang sinabi si Inoue patungkol kay Casimero. At bagkus sinabi pa nito na magaling at malakas na fighter si Cuadro Alas. Kabaliktaran sa huli niyang sinabi nitong nakalipas na taon lamang. Sabi sa inyo, nambola pa pinuri pa si Janrel pero hindi rin naman lalabanan. Nakakatawa talaga to si Inoue, Saan matapos ng hindi kagandahang performance na ipinakita ni Casimero kontra kay Yukinori Oguni, ay agad bumanat si Inoue at sinabing hindi naman daw pala magaling na fighter si Casimero. Kaya naman wala daw siyang dahilan para labanan ito. Dito talaga sa sinabi niya na ito sa huling laban ni Janrel Casimero kay Oguni, meron siyang katuwiran, no? Doon nauunawaan natin siya kasi hindi naman talaga naging maganda ang performance ng ating pangbato nung kay Oguni talaga, which is pangit talaga, malabo na talaga. Ito nga yung pinagtatakahan natin ngayon, na kung kailan naka-knockout na etong si Utol Janrel dito kay Saul Sanchez, tsaka naman nila tinatanggihan ang katuwiran niya, ang promoter niya, no? Ayaw daw ng promoter niya. Hindi ako naniniwala dyan mga kapenyo kasi kung gusto mo talaga yan Inoue, no, alam nang itaas yan na talagang umiiwas lang kayo kasi kung hindi kayo umiiwas, no, datatakot kayo na masulot kayo. Kasi pag nasulot kayo ni Casimero, sa totoo lang ito real talk, pag nasulot kayo ni Casimero, susunod na laban magiging rules na ni Janrel Casimero at saka masisira ang pangalan mo sa Japan. Yan yung kinakatakot nyo na baka makatsamba yung tao, no? Yun yung totoo dyan mga kapengyo. Pero sa totoo lang, malakas ang confident ni Utol Janrel Casimero na kayang-kaya niya talaga etong si Naoya Inoue. Yun nga lang, etong si Inoue talagang bumabahag ang buntot ata kay Utol Janrel Casimero. Pero syempre, wala na tayong magagawa dyan, no? Tanging panahon na lang at sigaw ng mga tao ang makakapagdikta dito kay Naoya Inoue kung kailan siya talaga lalaban kay Janrel Casimero. At yan mga kapengyo, kung kayo nga ang tatanungin ko, ano nga masasabi nyo dito sa pahayag ni Naoya Inoue patungo kay Janrel Casimero na hindi nga daw niya makakalaban ito dahil ayaw ng kanyang promoter? Kayo ba ay naniniwala dyan? Comment nyo na lang down below lahat ng mga opinion nyo mga kapengyo at lahat po yan mga basa ko. Maraming salamat mga kapengyo at kita-kita lang tayo sa susunod kong reaction videos.